Magandang gabi mga kapatid, o magandang umaga, magandang hapon sa iba't ibang bahagi ng daigdig, lalo-lalo na sa ating mga kapatid ng mga OFW. Araw po ito ng Biyernes, pizza 24, 23 pala, correction ng patuloy na buwan sa Oktubre, taong 2020. And kaya po sa aming kasamahan ng mga Catholic Faith Defender dito sa Osamis City Chapter o Archdiocese of Osamis, once again yung lingkod, Brother Tata Rosal, makikisama para sa pagsagot sa mga paratang sa ating mga kapatid sa iba't ibang mga sikta, lalo lang sa ating mga kapatid na mga Seventh Adventist Church na naitatag ni Ellen G. White noong 1863. Yun ang nakarehistro. Aktual nga nakarehistro sila sa Secretary of Science Commission noong 1863 sa USA. Bago muna tayo patuloy mga kapatid, manalangin muna tayo para humingi pa tayo ng panalangin sa ating mahal na banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapanibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan na at sa tuwinay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Once again mga kapatid, magandang gabi. Sama po sa patuloy na pagsabaybay o tagasunod sa ating FB Live at saka sa ating YouTube channel, Tata Rosal. Manghihingi po ko ninyo ng paumanin na hindi po tayo sanay na magsalita ng Tagalog, taga-Filipino dialect, pero susubukan natin para po tayo hatid ng maunawaan po tayo sa ating pagsagot, makapaliwanag po tayo sa ating mga kapatid, lalo na nandyan sa iba't bang bahagi sa Luzon. Bueno kapatid, ang ating talakayin ngayong gabi, ating sasagutin ang palaging paratang sa ating mga kapatid, sa ating mga kapatid nating mga STE, lalo na yung mga very active sa social media. Palagi nilang ipaniniwala sa buong mundo, lalo na sa kanilang mga miyembro, na ang simbahang Katoliko ay tatag lang ni Emperador Constantino. Yon ang palagi nilang mga paratang, na ang simbahang Katoliko ay hindi tatag ng ating Panginoon, kundi tatag lamang ni Emperador Constantino, ang isang emperador, the Great Constantine, ang ika-11 na emperador sa paganong Roma. Yon ang kanilang palaging palabas sa mga, lalo na sa social media, o lalo especially dito sa amin sa Osamis. Yun ang mga itinuturo nila. Kung sa tuwing mayroon silang tinatawag na Grand Evangelical,
at saka ang kanilang finishing, yung last day nila, ang tumitira na sila sa ating Santo Papa na ang Santo Papa ay isang siya po ang nagdadala sa numero ng isang hayop na tinatawag na sa amin sa Bisaya, mapintas na mananap, na nagdadala ng numero 666. Yun ang kanilang palagi ng ipapaniwala, itinuturo, ipangangaral sa every time nga meron silang isinagawa nga tinatawag na grand evangelization. Pwede po tayo, tatanggap po tayo ng mga katanungan sa ating mga kapatid. Pwede kayo mag-interact sa ating cell number. Bago tayo magsimula, pwede kayo mag-interact sa ating cell number. Ang ating cell number para po kayo makapasok para sa inyong mga katanungan sa ating palatuntunan. Sandali lang po mga kapatid, kay ito po nga number ang ating ibibigay, yung bago nating number, hindi yun hindi po common ito nga number. Sandali lang po mga kapatid. Ito po ang ating cell number na bago, hindi pa natin na memorize mga kapatid, dahil bago to po nga numero. Ito na lang ang common nating number na palagi natin ginagamit sa ating programa sa radyo. 0946-404-6868. Yun ang ating contact number. Pag merong, lalong-lalo na sa ating mga kapatid sa iba't ibang masikta o iba yung panampalataya, pwede kayo mag-interact through sa ating contact number 0946-404-6868. So, simula na po tayo mga kapatid. Sa nasabi natin kanina nga, I said earlier na ipapaniwala na palagi nangangaral ang ating mga kapatid ng mga SD ng Simbahang Katoliko ay tatag lamang ng ating ni Emperador Constantino. Pero bago, meron ng medyo ang dami ng naka-view. Nevsky Durban Bayatigon, sa ating mo nang i-acknowledge ang mga naka-view sa ating programa, sa ating palatuntunan ngayong gabi. Hello po kang Rodchill. Sandali lang po, kay medyo mas malabo ang ating paningin dahil medyo malayo ang ating gamitin natin ng ikalawang mata mga kapatid. San God Ibrag Tata Rosal Nevsky Durban. Sandali lang po, dito po tayo sa iba pang mga Rodgel Sapong Apyag, Happy Wing, and also to sandali lang, Migs Nunez, bro Migs Nunez, kapatid natin, kasama natin sa self-declaring Kili is watching. Of course, kang kapatid na Resty Valius Carolino, direct from Southern Leyte pala. At also to Brother Sunny Sanchez. Pansagin mga kapatid, Brad Tata Rosal, makikinig ako dito sa Pangasinan. Pangasinan pala si Brother Rohil Sapong Apyag. Pangasinan pala si Brother Rohil. Ating sagutin po ito punto por punto mga kapatid. Kung ang Simbahang Katoliko ay naitatag ni Emperador Constantino, ating munang i-adjust ang ating kamera para mayong gabi bro. Kung para sa ating mga kapatid na SDA na ang Simbahang Katoliko ay tatag lamang ni Emperador Constantino, ang unang punto sa ating pagsagot, kailan ba naipinganak si Emperador Constantino? Kung tingnan natin mga kapatid, ang biography ni Emperador Constantino,
Ipinanganak siya noong February 27, 227. So, kailan ipinanganak si Emperador Constantino? Noong February 27, 272. Kung ganon, sa taon na ito, ipinanganak si Emperador Constantino. Tingnan natin mga kapatid, nandito sa aking mga kamay ang isang libro na World Almanac, Time Almanac. Tingnan natin kung kailan ba, kung si Constantino ay ipinanganak noong February 27, 272, sa ganitong taon, sa naturang taon pala. Sino po ba ang Santo Papa sa naturang taon? Ang Santo Papa noong naturang taon, si Pope Felix I. Ang term po ni Pope Felix I, from 269 up to 274. So more or less, may 5 taon po ang term ni Pope Felix I bilang ika-26 Papa. Ika-26. Kung tingnan natin mga kapatid sa hanay po ng Santo Papa, mula kang bibilangin from Pope Felix I, dito ta magsimula po tayo sa unang Pope, first Pope mga kapatid, walang iba. Batay po nitong libro, aklat na Time Almanac, noong the 1979 edition, St. Linus, pangapat, St. Clement, St. Evaristus, pang-5, St. Alexander, 1, St. Sixtus, halos lahat sila mga kapatid naging martir, naging santo. St. Elesporos, sa St. Elesporos po mga kapatid, siya po ang compose ng aming tinatawag namin sa kanang yung palagi naming inaawit tuwing Pasko sa simbang gabi, yung Gloria in Excelsis Deo, yung Glory to God. Si Pope Telesporos po ang ikawalo na Santo Papa ang nag-compose yan sa Gloria in Excelsis Deo. Ika-siyam si Hygienos, pang-10 Pius I, pang-11 ating tingnan makapid, Anisitos, ika-13 po si Soteros, basta si Saint noong 269 up to 274, si Saint Felix, Pope Felix I ang naging Santo Papa. Sa taon na ito, bago yon ang taon na ipinanganak si Emperador Constantino. So, paano po ba yung tinatawag natin na argumentum contra pactum non valid? An argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Bakit po mga kapatid? Paano po naging founder si Emperador Constantino na meron ng 26 ka mga Santo Papa sa simbahang Katoliko bago pa ipinanganak si Constantino? Di ba? So, malaking kasinungalingan ang
Maliban sa mga kapatid, walang kahit isang referensya o tinatawag, maituturing natin secular history o mga standard na referensya na nagsuporta na suporta na ang simbahang Katoliko ay itinatag lamang ni Emperador Constantino. Kahit sa amin sa Bisaya, kahit yung putos sa bulad mga kapatid, no? Yung sa amin sa Bisaya, palagi naming yun ang aming expression dito sa amin, kahit yung pang putos ng bagoong, wala po tayong mababasa na ang simbahang Katoliko ay tatag ni Emperador Constantino, di ba? So, malaking kasinungalingan ang kapatid na mga SD. Maliban dyan kapatid, kung tingnan natin ang Europe for Modern Times by Brian, paano po Kristiyano si Emperador Constantino maging ika-11 na emperador. Kung tingnan natin panahon po sa Roman Empire na Roma isa pang pagano. Nandoon na ang simbahang Katoliko. Diba? Nandoon na ang simbahang Katoliko. Kinatake na sa mga paganong Roma. Sa Europe for Modern Times by Brian sa pahina 181, the principal reason why the Roman state right to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force as a government cannot permit an organization like the Catholic Church. So, hindi pa na-convert si Constantino mga kapatid into Christian, nandun na ang simbahang Katoliko sa Roma. Sa panahon na ang Roma, yun tinatawag namin the Roman persecutions, sa panahon na ang Roma ay isa pang the great pagan, the great na tinatawag natin the Great Roman Empire, ang simbahang Katoliko ay subject na sa atake sa naturang bansa mga kapatid. Patuloy natin basahin. Ganito ating and ruled by force. Thou oppress the people and ruled by force, as the government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christian would not adore the state as supreme on all things, would not accept the emperor as God. The church, moreover, was well organized. Its leaders had great authority and were obeyed. So, malinaw na lang mga kapatid na ang the great reason paano na ang simbahang Katoliko ay under subjugation sa pagan Roman Empire, dahil po ang simbahang Katoliko hindi sumang-ayon na ang gobyerno ng paganong Roma, lalong-lalo na yung mga emperador, na magpatanggap ng isang Diyos. The church, yun, the state as Christian would not adore the state as sandali lang po mga kapatid. Sorry po sa mga viewers natin. Atin mo nang mas mabuti siguro ating lagyan ng sandali lang, ating lagyan ng pang kapatid, para hindi po mabura ang ating camera. So, yun mga kapatid,
kung tingnan natin, sa panahon sa during the Roman Empire, ang simbahang Katoliko ay subject sa pag-uusig ng gobyerno sa paganong Roma. Maliban dyan mga kapatid, kung patuloy nating tingnan ang naturang libro, bakit po naging first Christian emperor si Constantine the Great? Ganito pagpapatunay na si Constantino ay isa lang convert ng simbahang Katoliko. Ito po ang mababasa natin sa pahina 190, 190 mga kapatid, sa History of the Roman con Europe for Modern Times by Brian. Just before the Battle of the Milvian Bridge in 312, during the 312 mga kapatid, ang dami ng Santo Papa, di ba? Kung tingnan natin ulit ang during sa panahong iyon, sa taong 312, sino po ba ang Santo Papa noon? Kung tingnan natin muna mga kapatid, from 312, 309 up to 310. Dito tayo sa from 311 up to 314. Sino ba ang Santo Papa ng simbahang Katoliko na ika 20, 27, 28, 29, 30, 31, ika 11, 31 na Santo Papa, si Pope Melquiades mga kapatid, sa panahong taong 311 up to 314. Si Pope Melquiades. Kung tingnan natin, balikan natin ang Europe for Modern Times by yan. Just before the Battle of the Milvian Bridge in 312, Constantine is said to have seen in the sky. So mayroong nakita na isang pangitain, si Emperador Constantine, a vision of the cross. So ang nakita niya isang imahe ng cross, with the inscription. Mayroong inscription mga kapatid, mayroong isang nakasulat na in hoc signo vinces. Ibig sabihin, thou shalt conquer by this sign, yung the sign of the cross. During his life, therefore Constantine set himself up as the protector of the church. So, naging protector lang si Emperador Constantino sa simbahang Katoliko sa panahon sa naganap na the Battle of the Milvian, na nakakita siya ng isang pangitain sa itaas, na mayroong imahin ng cross, nga mayroong nakatatak na in hoc signo vinces, thou shalt conquer by his sign. So, dahil sa ganitong pangyayari mga kapatid, kung patuloy natin babasahin, and even called himself Episcopus in externis, bishop is external affairs. In 313, he issued the Edict of Milan. Si Emperador Constantino, nag-issue po siya Milan. Of worship to all. The worship of pagan gods decreased during his lifetime, and the church received many favors from the state. Constantine was baptized only on his death. So, deathbed. So, malinaw na nga
si Constantino nabinyagan po ng simbahang Katoliko sa panahon na siya po ay malapit na mamatay. Di ba? Chris Constantine was baptized only on his deathbed. So, malinaw mga kapatid na hindi po si Constantino ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Si Constantino is na convert lang po bilang isang convert lang po sa simbahang Katoliko. Di ba? Kung patuloy po nating babasahin ang naturang libro mga kapatid, during the Council of Nicaea, sa pahina 196, kung tingnan natin ang naturang aklat, Europe before modern times of Ryan, the Council of Nicaea in 325 AD, Constantine called a meeting of all the bishops of the church at Nicaea in Asia Minor. So, malinaw nga si Constantino, siya po ang nagpatawag ng meeting sa lahat ng mga obispo sa simbahan sa Asia Minor. Yung tinatawag na church at Nicaea. The Pope's representative. So, mayroon ng Santo Papa mga kapatid at mayroong mga representante ng Santo Papa or legate and some 250 bishops attended. So, maris, mayroong 250 ka mga obispo mga kapatid ang ni-attend po sa naturang meeting. The emperor himself was present at this meeting. The doctrines of Arius were condemned, and the bishops issued a statement of Christian beliefs. Malinaw na mga kapatid na si Constantino, siya lang po ang nagpatawag ng meeting sa mga obispo ng simbahang Katoliko na umaabot ng 250. Manghirap talaga yung figure, basta Tagalogin natin mga kapatid. 250 bishops ng atin. Yun ang mga representante ng Santo Papa sa naturang panahon. Di ba? Na si Emperador Constantino bilang isang emperador, first Christian emperor sa Pagan Rome, ika-11 na emperador. So, siya po ang nagpatawag bilang emperador, siya po ang nagpatawag, pero ang nagdesisyon sa naturang meeting, ang nag-preside sa naturang meeting, ang mga obispo na ipinadala ng Santo Papa. Sino po ba ang Santo Papa sa naturang panahon during sa 325 Anno Domini mga kapatid? Tingnan natin mga kapatid sa Word kung sino po ba ang Santo Papa sa naturang 325 Anno Domini mga kapatid. Ang Santo Papa ay si mga kapatid. So si Pope Sylvester padala ng 250 bishops para po mag-attend sa naturang meeting na ang nagpatawag si Emperador Constantino bilang siya ang ika-11 emperador sa panahong iyon. At ang nagdesisyon sa naturang meeting, ang mga obispo against sa isang irihin na nakilala natin na tinatawag na Arius. Ito po si Arius ay isa pong paring Katoliko, naging irihe mga kapatid, dahil dininay na niya ang ating dogma, ang ating paniniwala, panampalataya natin ng Panginoong Hesukristo bilang dual nature, both human and divine, 100% na Diyos at sa 100% na tao. Pero dininay na ni Arius ang pagka-Diyos ng ating Panginoon at
para sa kanila, isa lang tao ang ating Panginoon, yun ang nangyari, dahil yun ang dahilan nga na nangyari o naganap ang First Council sa Nicaea against kang Arius. So, inideklarar, kinondena si Arius ng simbahang Katoliko during sa Council sa Nicaea at kinondem siya at dineklara na isang irihi. Yun ang tuwing magsamba po tayo mga Katoliko sa araw ng linggo. Yung tinatawag nating I believe in God, yung ano po sa Tagalog, yung pagpahayag sa ating pananampalataya, 12 articles of our Catholic faith, yun ginatawag na Nicene Creed, Nicene Creed. Okay, babalik po na muna tayo kapatid. Humingi po ako ng panginin nga bigla lang humina ang signal natin kasi mayroong bagyo na naman. Lalabas na si Bagyong Pipito, pero mayroon na ding isang bagyo, si Bagyong Quinta, letter Q. So yan ang dahilan nga sa panahon nga mayroong bagyo, mahina po ang signal natin sa internet. So patuloy ito mga kapatid na si Emperador Constantino ay convert lang po ng simbahang Katoliko. Wala pong isang standard na referensya o kaya'y secular history nga nagpapatunay nga si Emperador Constantino ay ang nagtatag ng simbahang Katoliko. So naturang aklat, pinapatunayan natin, hindi lang itong aklat mga kapatid, mayroon pang sa Encyclopedia Americana, nagpapatunay din na si Emperador Constantino ay na-convert lang po, naging Kristiyanong Katoliko at nabinyagan siya sa simbahang Katoliko. Maliban siya mga kapatid, nandito pa sa ating mga kamay ang isa pang libro ng kasaysayan, ang Danny Goldman. Mga kapatid, nagpapatunay din na si Emperador Constantino ay nag-convert lang bilang Kristiyanong Katoliko. Kung magduda po ang ating na mga SDA, pwede ninyo is-research diyan sa Wikipedia mga kapatid. Accessible na ang pag-research natin sa pero ang ating mga kapatid sa iba't ibang mga sikta, lalo na sa mga kapatid nating SDA, naasa kanila ang kanilang yung tinatawag na Bible alone, sola scriptura. Ang hindi mababasa sa Biblia ay hindi paniniwalaan, ang mababasa lang sa Biblia ang kanilang paniniwalaan. Pero kung tingnan natin mga kapatid, ang mga kapatid natin ng mga Protestantismo, mula kang Martin Luther ang kanilang ama, from 15th century hanggang ngayon, 2020 mga kapatid, ang lahat ng mga Protestante ay nangangaral, ginagamit ang banal na kasulatan o ang Biblia. Yon ang dahilan nga para sa kanila ang final authority ang Biblia lang. Ang paniniwalaan natin ang Biblia, ang hindi mababasa sa Biblia ay hindi natin paniniwalaan ang mababasa lang sa Biblia. Pero kung tingnan natin, hindi sila ituturing na Bible alone. Bakit po? Ang daming mababasa natin sa Biblia o na ipangangaral diyan sa Biblia o aral diyan sa Biblia o itinuturo diyan sa Biblia na hindi nila sinunod. Halimbawa mga kapatid, yung paggawa ng imahe
ng kerubin sa Exodo 25:18 hanggang 22. Para sa kanila, ang argumento nilang butas mga kapatid, si Moses lang po ang sinugo ng Diyos. Siya lang po ang ano po sa Tagalog, siya lang po ang magawa ng naturang imahe, kay si Moses lang po ang specific na inutusan ng Panginoong Diyos. Pero yun ang tinatawag namin sa amin dito mga kapatid sa Bisaya, argumentong hungaw o isang argumentong ano po sa Tagalog yung butas, buslot mga kapatid. Hindi, bakit po? Yung Ten Commandments, kung tingnan natin, si Moses lang po ang binigyan ng Ten Commandments. Bakit po sila sumunod? Nga si Moses lang ang binigyan, di ba? So hindi natin may tuturing ng mga kapatid natin mga protestante ay Bible alone. Ang sa kanila ay Bible selection lang po sila. Ilalang pong isilik yung mga sitas na medyo pumapabor sa kanilang pananampalataya. Pero ang daming nakasulat dyan sa Biblia, mga aral dyan sa Biblia nga hindi nila sinunod at hindi nila ginagamit sa pamangangaral. Ang dami mga kapatid. So patuloy po tayo mga kapatid. So kung tingnan natin, bakit ang tutol po tayo na ang simbahang Katoliko ay hindi Emperador Constantino ang nagtatag. Para po sa mga late viewers, ating ulitin na si Constantino ay ipinanganak noong February 27, 272. Sa panahong iyon, mayroon na pong 26 na Santo Papa o 26 popes na yon. Ang ika-26 26 Felix I. Sa panahon iyon na ipinanak si Emperador Constantino. So, hindi pa ipinanak si Emperador Constantino, ang simbahang Katoliko nandoon na sa Roma. Ang dami ng martir, from St. Peter hanggang mga 35 na mga Santo Papa mga kapatid, ay halos lahat ay namatay bilang martir. Halos lahat ng mga Santo Papa. Sa tinatawag natin na the 10 persecutions. Kung tingnan natin ang naturang aklat, yung Europe Before Modern Times by Brian, ang tinatawag na 10 persecutions, ang 10 emperador na umuusig o pamapatay sa mga mananampalatayang Katoliko panahon sa paganong Roma. Unang-una, si Constantino. Niyon ang nakasulat, the 10th persecution. It is to merit to speak of 10 persecutions. The dates given for this, however, indicate only the high points in a long campaign against the church, which lasted on and off for some 300 years. The dates below are for the persecutions themselves. Nero, Caesar Neron, yun sa Hebrew, AD 64 to 68, was the first emperor to persecute Christians. His action against them, however, was limited to Rome. The Christians were blamed for the burning of the city and for other unspeakable crimes. Yun ang Kristiyano ko panahon sa paganong Roma mga kapatid, sila po ang suspect pala. Sila po ang
na suspikan para sila po ang yung malaking sunog sa siyudad ng Roma. O sa iba't pang mga kriminalidad, mga kapatid. St. Peter, Paul and Drew were among those martyred in period. So, malinaw na mga kapatid nga during the time of Pagan Empire of Emperor Nero, siya po ang nagpapatay. Siya po ang nagpatay kang St. Peter, San Pedro, San Pablo at saka San Andres o Andrew. Di ba? So, ano po ba ang dahilan? Bakit po sila pinatay ni Emperador Nero? Dahil ang simbahang Katoliko sa panahon iyon ay hindi sumang-ayon at hindi naniniwala sa gobyerno, lalong-lalo na sa emperor na nagtanggap sa kanyang sarili na siya po ang Diyos mismo, mga kapatid. Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Yun, mga kapatid, ang dahilan na namartir po silang San Pedro, San Pablo at San Andres, panahon po ni Caesar Nero o ang unang emperador sa Roman Empire na si Caesar Nero. So, malinaw, mga kapatid, nga wala pong kahit isang aklat na may tuturin natin secular history o standard ng references na nagsuporta sa paratang ng mga SDA na ang simbahang Katoliko ay tatag lamang ni Emperador Constantine. Ang ating pagpapatunay na ang simbahang Katoliko naging tunay na simbahan, tunay na iglesia, ito lang po sa lahat ng mga sikta, ito na simbahan ang natatag ng ating Panginoong Hesus. Kung tingnan natin ang mga, dito lang po tayo sa mga, para sa kanila, hindi mababasa ang salitang Katolika dyan sa Biblia. Pero kung tingnan natin ang Novum Testamentum, kung tingnan natin ang isang salin ng Biblia sa Latin, Novum Testamentum Latini, sa Santiago o James chapter 1 verse 1, Epistola Catholica Vieti Jacobi Apostoli. So, mababasa na natin ang salitang Katolika sa Santiago 1:1 sa salin ng Biblia, Novum Testamentum Latini. Maliban dyan, mga kapatid, isa pang salin ng Biblia. Mababasa natin nga ang simbahang Katoliko, mababasa natin ang litrang Katoliko o salitang Katoliko. Kung tingnan natin ang isa pang, dito muna tayo sa isa pang salin ng Biblia, mga kapatid, sa Novum Testamentum Graeci Latini, sa Luke chapter 4 verse 14, kung tingnan natin, mga kapatid, kay Fimi Ekelten Catholis tis pericoroto. So, nandyan ang salitang Katolis. Di ba? So, means universal. Maliban dyan, mga kapatid, hindi na lang tayong gagamitin natin yung confraternity version na Biblia at iba pang mga edition ng confraternity. Hindi lang isang edition ang confraternity. Ang daming
edition yun mga kapatid. Pero ang isa lang edition, St. Joseph edition noong 1964 na compile ng naturang Biblia, nandiyan mababasa natin na litra por litra sa Mateo 16:18, Holy Catholic Apostolic Roman Church. Diba? Mabasa. Yun ang ginagamit ni Brother Rendell sa naganap na grand public debate nila doon sa Bohol. Sa lugar ng Bohol, way back mga 2000, kung hindi ko nagkamali, mga 2006, siguro 2005 pa to, 2006, nangyari naganap ang naturang public debate dyan sa Bohol. Yun ang ginagamit na ang mga kapatid nating mga Iglesia ni Cristo, ang kasama ni Ministro Romel Parba, ay nataranta po sila mga kapatid nga bigla po silang nasyak mga kapatid, nasyak po sila nga nababasa litra por litra ang Holy Catholic Apostolic Roman Church. So maliban dyan mga kapatid, bakit po naging tunay ang simbang katoliko at hindi tatag ni Emperor Constantino? Ang lahat ng mga standard nga mga references ay nagpapatunay na ang simbang katoliko ay tatag ng ating Panginoon Hesus. Ang komuna kayo, ang komuna isa sa standard nga reference nga nagpapatunay na ang simbahang katoliko siya po ang binubuhosan, pinadalaan ng Espiritu Santo during the Pentecost, di ba? Sa Grolier Encyclopedia Volume 4, Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos, Universal, term generally applied to the divine city founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Hence, Pentecost, specifically, the name denote kung ating ipatuloy, denote body of the faithful in communion with Bishop of Rome, hence other called Roman Catholics. So, kung para sa kanila, ang Collier Encyclopedia ay isa lang sulat ng isang tao, hindi yon inspired by God, Holy Spirit, huwag na lang kayong mag-eskwela mga kapatid, kaya ang lahat ng mga eskwelahan ay nagagamit ng mga standard na references, lalong-lalo na sa mga dictionary. Ang Webster's Dictionary nagpapatunay din na ang simbahang katoliko ay tatag ng ating Panginoon Hesus. Ang Encyclopedia Americana nagpapatunay din na ang simbahang katoliko ay tatag ng ating Panginoong Hesus. Ang The New Book of Knowledge Encyclopedia Volume 16 nagpapatunay na ang simbahang katoliko ay tatag ng ating Panginoong Hesus. Kung tingnan natin, the history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. So, atin mo na i-reconcile yung argumento ng isang pastor sa SDA na nakilala nga si Pastor Chris Bacalares, pero hindi siya, pag mayroon tayong mga katarungan through text, hindi niya babasahin. Kaya para niya sasagutin niya yung tumatawag lang sa kanya. Ang daming mga kasinungaling ng naturang pastor. Dahil ang Matthew 16:18 para sa kaniya, ang nakasulat, I will build my church. So, therefore, yung termino na build o vocabulary na build, I will build my church. So, hindi pa naitatag. Future things pa. Bakit po ang simbang katoliko ay maangkin ang simbang katoliko ay tinatag ng ating Panginoon Hesus during sa panahon pa ng mga apostolis, lalong-lalo na sa mababasa sa Matthew 16:18 nga, sa Bisaya pa pagatukuron sa future things, hindi pa natatag. Pero kung gamitan natin ng logic mga kapatid,
palagi siyang madilima mga kapatid kung para sa kanya hindi pa nagtatag ng ating Panginoong Hesus sa panahon iyon sa Mateo 16:18. Kung ating tatanungin, sang-ayon po ba kayo, pastor, na ang ating Panginoon Hesus ay nagtatag ng simbahan o iglesia? Sang-ayon. Saan po ba mababasa na ang ating Panginoong Hesus ay nagtatag ng simbahan o iglesia? Saan ba po? Ano po ba mga kapatid? Saan po siya ano po bang sitas ng Biblia ang gagamitin niya, di ba? Walang iba ang Matthew 16:18. Pag magamit siya, bakit po para sa iyo, hindi pa ang ating Panginoong nagtatag? Yeah. Di ba? Wala nang sitas sa Biblia na nagpapatunay na ang ating Panginoon Jesus ay nagtatag ng iglesia sa Mateo 16:18 lang. Totoo naman yun nga, future things. Hindi po tayo tutol sa kanyang argumento na future things ang ibig sabihin dyan. Di ba? I will build my church. Totoo naman yun. Halimbawa mga kapatid, mayroon tayong analogy. Kung ang isang tao magtatag, magtatayo siya ng tinatawag nating bahay kubo. Lahat ng mga struktura mga kapatid, lahat ng bahay, kahit hindi bahay kubo, di ba, ano po ba ang unang gawin sa panday na magtatayo ng bahay kubo? Di ba ang una is ang haligi? 4 na mga pundasyon yung haligi mga kapatid, di ba? So hindi ibig sabihin na nandyan na ang haligi, bahay na yun. Ongoing pa po ang paggawa. Sa malaking bahay is ongoing pa po ang pag-construct sa naturang bahay, di ba? Pero nandyan na ang 4 na haligi. Yun ang simbahan na tinatag nating Panginoon. Nandyan na ang pundasyon na si St. Peter at sa ibang mga apostoles. Pero patuloy pa na proseso ng ating Panginoon ang naturang simbahan. Kailan po ba nakumpleto ang simbahan na itinatag nating Panginoon? Sa tuwing ipinadala na niya ang Espiritu Santo sa panahon sa Pentecostes. Diba? Yun ang dahilan na ang mababasa natin sa Collier's Encyclopedia Volume 5, page 106, ang ginagamit dyan, founded by Jesus Christ, kay past tense na. Padala na ng ating Panginoon ang Holy Spirit. Ang mababasa diyan sa naturang referensya, Catholic Church, Greek Catholicos, universal term generally applied to the Divine Society, founded by Jesus Christ. Ang ginagamit ay founded na mga kapatid. Bakit po founded? And endowed by the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Kaya napadala na ang Holy Spirit sa panahon sa Pentecostes. So, malinaw nga walang ibang simbahan ang binubuhusan, pinadala ng Espiritu Santo, ang simbahang Katoliko lamang mga kapatid, hindi ang SDA. Mayroon pang isang palusot ang mga sulpot mga kapatid, lalo-lalo na SDA. Totoo naman yon nga ang simbahang, nandito sa ating mga kamay ang kanilang pamphlets mga kapatid. Ating tingnan muna natin saan ba tayo na ilagay ang kanilang pampleto nga nagpapatunay na ang simbahang ang iglesia na tinatag ng ating Panginoon ay Katoliko. Di ba? Pero para sa kanila, totoo naman na ang simbahang Katoliko, ang natatag ng ating Panginoong simbahan ay Katolik pero hindi Roman Catholic. Yun ang palusot nila mga kapatid, hindi yun Roman Catholic. Di ba? So, kung para sa kanila, ang mga SDA Catholic din, pero malinaw na ang may ito na mga kapatid, dito na. Ang may karapatan nga magdala ng salitang Katolik mga kapatid, walang iba, ang simbahan lang na itinatag ng ating Panginoon.
Universal term generally applied to the Divine Society. Yung terminong Katoliko ay magagamit lang yon sa simbahan na natatag ng ating Panginoong Hesus. Ang lahat ng mga sulpot natatag lang ng mga tao ay wala po silang karapatan na magdala po ng salitang Katolik. Malinaw na. Sino po ang binubuhasan ng Espiritu Santo? Ang simbang Katoliko. Hence, Roman Catholic Church. Ito po ang pamplito ng mga SDA na tinatawag The Voice of Prophecy, Friendship Courses, a Friendship Course. Nandito sa naturang pamplito nila. Sa pahina, gamitin natin ang ikalawang mata mga kapatid, kaya medyo malabo na ang naturang dahil sa medyo matagal na yung natin natong pamplito, medyo malabo na. Ano po ba sa pahina 12 mga kapatid sa kanilang pamplito? The Voice of Prophecy Friendship Course. Oo, Katoliko ang tunay na iglesia. Ito po ang pagpapatunay na ang tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoong Hesus ay Katoliko. Sa kanilang pamplito. Pero ang kanilang palusot, totoo naman yun, pero hindi Roman Catholic. Malinaw na mga kapatid na hindi. Bakit o hindi Roman Catholic? Para sa kanil SDA. Bakit hindi po kayo ang ipinarehistro ninyo sa SIC ay Seventh-day Adventist Church. Kung ating yung i-translate ng Tagalog mga kapatid, seventh day, ikapitong araw na ikapitong araw, 70 Adventist yung naghintay. Ikapitong araw naghintay na simbahan. Di ba? Kung sa Bisaya mga kapatid, ikapitong adlaw nga naghulat nga simbahan. Seventh-day Adventist Church. Ang tanong, kung Biblia lang ating panilalaan, ang hindi mababasa sa Biblia, hindi natin panilalaan, saan po ba mababasa diyan sa Biblia na Seventh-day Adventist Church? Hindi yun mababasa. Lalong-lalo nang hindi mababasa sa Biblia na si Ellen Guluet ay propeta. Bakit po pinilalaan nila? Di ba? Yun mga kapatid. So, yun ang pagpapatunay natin na ang simbahang Katoliko ay tatag ng ating Panginoon Hesus. Lastly mga kapatid, yung mga allegation nila, yung mga palagi nilang ipopost sa social media na ang simbahang Katoliko ay isang piki o kolorom na simbahan. Bakit po naging kolorom ang simbahang Katoliko? Kaya para sa kanila ay hindi nakarehistro sa SIC, Securities and Exchange Commission. Kung ganon, kung ang simbahang Katoliko ay para sa kanila ay kolorom, ay isang piking simbahan kaya hindi nakarehistro sa SIC, o para sa kanila basta makarehistro lang ka sa SIC, tunay na kang simbahan. So, sa panahon sa noong latest po na research natin, mga kapatid, noong 2014, mayroon ng 44,000 na mga sulpot o sikta o protestantismo nga nakrehistro sa SIC. Yun ba ang magpapatunay na totoo na basta makarehistro sa SIC? Ang Church of Christ noong 1872, nakarehistro ni Alexander Campbell sa SIC. Totoo na yan para sa kanila, totoo na simbahan kaya nakarehistro. Ang Iglesia ni Cristo ang natatag ni Felix Malo noong 1914, nakarehistro sa SIC, totoo na rin. Ibig sabihin sa kanila nga, para sa kanila,
ang 44,000 o 44,000, lahat yun ay totoo, tunay na iglesia. O niya, ang simbahan, ang tanong, ang simbahan na iglesia na itinatag ng ating Panginoon noong 33 AD doon sa Jerusalem, nakarehistro to sa SIC? O hindi nakarehistro? O wala nakarehistro? Malinaw nga ang simbahang tatag ng ating Panginoon Sus ay hindi nakarehistro sa SIC. Kung ganun, para sa kanila, kung ang hindi makarehistro sa SIC, katulad ng simbahang Katoliko ay kuluron na, ay piki ng simbahan, ay madaling salita, para sa kanila, ang simbahan na tatag nating Panginoon kay hindi nakarehistro sa SIC, ay piki din. O piki rin. Yun ang pagpatunay, mga kapatid, na ang simbahang Katoliko ay hindi nakarehistro sa SIC, at saka ang simbahan na tinatag ng ating Panginoong Hesus doon sa Jerusalem noong 33 ay hindi nakarehistro sa SIC. Yun ang pagpapatunay na ang simbahang Katoliko pala, yun ang simbahan na tunay na itinatag ng ating Panginoon. Pero mayroong batas, mga kapatid, na nagsuporta, bakit po nga ang simbahang Katoliko ay hindi nakarehistro sa SIC? Sa law, the Law on Partnership and Private Corporation by Hector S. De Leon, edition 2005, page 532, mga kapatid, the Roman Catholic Church is not registered, not like other religious societies and churches in the Philippines, because it has been recognized as juridical person since time in immemorial. So malinaw na malinaw nga mayroong batas na nagsuporta. Bakit po nga ang simbahang Katoliko na hindi nakarehistro sa SIC? Kay ang ang proseso, mga kapatid, ang protocol, mga kapatid, pag ang isang iglesia o simbahan mag-apply para ma-rehistro sa SIC, ang first signatory dyan ang founder. Unya, sino po ba ang pirma sa simbahang Katoliko na wala mang ibang nagtatag? Ang ating simbahang Katoliko nandun na sa langit. Diba? Magprotesta sila, mga kapatid, para pabalikin nila ang ating Panginoon pababa dito sa lupa para magsasign o mapirma sa rehistrasyon. Diba? So, yun ang dahilan na mayroong batas na nagprotekta, nagsuporta, bakit po ang simbahang Katoliko ay hindi nakarehistro sa SIC. Pero nakarehistro yun sa, hindi lang sa lupa at saka sa langit. Malinaw na malinaw yung salita, ang sabi ng ating Panginoon ni San Pedro sa Mateo 16:18, di ba? Kung babasahin natin, mga kapatid, na binigyan si San Pedro ng kapangyarihan, hindi lang sa lupa, pati na sa langit. So, yun ang dahilan, mga kapatid, na ang simbahang Katoliko ay tunay na iglesia, kay ito po nga simbahan ang tatag ng ating Panginoong Hesus. Kung merong mga interaction, mga pwede kayo tawag, lalo na sa ating mga kapatid ng MSD. Kung pwede, tatawag si Pastor Bactres Bacalaris, Pastor, kung nanonood ka, pwede ka tatawag sa kahit sinong mga SD. Special natin SD, kasi sila po ang palaging mga yun sa amin sa Bisaya, palagi po silang sa amin sa term sa Bisaya, magpabula, mga kapatid, para palagi silang magpagarpar ng simbahang Katoliko ay tatag ni Emperador Constantino. So yun ang ating sinasagot, malaking kasinungalingan. Hindi naman ito mo nang i-acknowledge ang si Jing Bao Albarico, happy watching. Rosal Lagwas, good evening. Gao, mayong gabi, direct from CBTO. Aldrin Melo, Pibin, yung kasama natin, ating kapatid na kasama na Brother Alejandro John Porca, dyan
siyudad ng Sugbo, Cebu. Kang Haswi GP Mahusay. Uy, yun, isang junior. Isang pastor yun sa SDA, pero yung offshoot sa Kailin J. White. At yung na-discuss sa isang radio station doon sa Pagadian City. Si Joshua GP Mahusay, pwede kayo magtanong, tatawag o mag-call sa aking cell number 0946-404-6868 para pwede po kayo magtanong sa ating tinalakay ngayong gabi. Ating sinasagot ang palagi ninyong paratang mga SDE na ang Simbahang Katoliko ay tatag. Ginagawa ng libro nila yan, di ba, aklat? Yung Great Controversy, Alpha and Omega, halos lahat ng mga aklat ng SDA ay mga paratang sa Simbahang Katoliko. Ang Simbahang Katoliko, ang Santo Papa ay siya po ang nagdala ng numero 666, di ba? Saan po ito bang ang daming libro natin sa SDA? Ito po sa ating cabinet. Wala dito. So, kung wala na yung mag-enter ako, magtanong, mungi po ako ng pamahin nga hindi po medyo nahirapan tayo sa ating deliberasyon ng ginamit ng Filipino dialect o Tagalog. Pero sinusubukan natin para po tayo maunawaan, maintindihan sa ating mga kapatid nandyan sa Luzon. Lalo na sa ating mga kapatid na mga ITW. Sila po ang nagre-request kung para sa kanila kung para sa kanila kung pwede ang ating gagamitin sa ating derivation sa panahon po tayo magla-live sa FB, lalo na sa panahon sa ating programa, regular program natin sa estasyon, yung religious program. Ang ating derivation ay Filipino dialect o Tagalog. Narcisa o yung ating pinakamahal na ina, Shirley Maglenti o Happy Being, Vic Estudillo o si Bro Vic, during sa halalan po mga kapatid, isa po siyang kandidato bilang gobernador dito sa amin sa Misamis Occidental. Robert Castro, biking po tayo bukas, Bro Robert. Biking po tayo bukas, sabay tayo. Okay, sino pa? Ang dami pa. Ang emisaryo, Brad Buyax, Bas Mayor, Resti Valdez Carolina. Ito na po. Salamat po. Wala nang iba. So, walang interaction sa ating mga kapatid na SDA. Nandyan si Pastor Joshua Mahusay. Kung hindi po ako nagkamali, tatlong bisis po kami nagka-discussion doon sa kanyang sariling programa sa isang estasyon doon sa Pagadian. Nag-guest po tayo dito doon. Kita po ang nagpahayag, silang nagtanong. Meron pong panahon na sila po ang nagpahayag, kayo ang nagtanong. Nandyan na sa YouTube din. Pero sa YouTube ni Brad G1, Paisones siya po nag-upload. So, once again, humingi po ako ng pabor sa inyo. Sana mag-subscribe po kayo o mag-review po kayo sa aking YouTube channel para po tayo ma-monetize. Ang layo pa sa ating watch hour. Mga more or less na sa pa mga 2,000 pa siguro, 2,000 pa siguro. Ang kailangan sa YouTube is 4,000 hours. So, laki pang kakailanganin natin mga kapatid na kailangang mag-view o mag-nood sa ating YouTube channel. So, kung ganun wala nang magtanong o kahit
interaction lang sa atong chatboard, pwede na rin. O, hindi sila mag-call. O, walang interaction galing sa ating mga kapatid nga mga manampalatayang mga SDA. Sila po ang subject sa ating tinalakay ngayong gabi mga kapatid. Binibuking natin ang parata, palagi nilang paratang ng Simbahang Katoliko ay tatag lamang ng ni Emperador Constantino. So, alang-alang po sa mga late viewers, ulitin natin na si Emperador Constantino ay pinanganak noong February 27, taong 272. Sa panahong iyon, kakaanak lang ni Emperador Constantino, mayroon ng 26 na Santo Papa mula kang San Pedro. Ang ika-26 na Santo Papa, si Pope Felix I. So, hindi pa ipinanak si Constantino, nandyan na ang Simbahang Katoliko, nandyan na ang 26 o 26 na Santo Papa, at si Emperador Constantino ay convert lang po ng Simbahang Katoliko. Nabinyagan lang po siya ng Simbahang Katoliko. Yun ang katotohanan mga kapatid. So malaking kasinungalingan ang palaging mga pagtuturo ng ating mga kapatid ng mga ST na ang Simbahang Katoliko ay tatag ni Emperador Constantino. Walang isang secular history kahit ano pa, kanang yung sa amin sa Bisaya, kahit putos ng galong bagoong sa padiha, kahit putos ng bulad, yung dry fish mga kapatid, no? Wala po tayong mababasa na ang Simbahang Katoliko ay tatag lamang ni Emperador Constantino. Ang Simbahang Katoliko ay tatag ng ating Panginoong Hesus. Biblia at sa referensya ang nagpapatunay. So, maraming salamat sa walang sawan yung pagsubaybay, tagasunod sa ating YouTube channel, sa ating live sa FB. Happy viewing pala. Magandang gabi po sa ating kapatid. Kasama natin si Brother Nolan Heraldizo Lagos alias Buboy Lagos. Happy viewing part. Kumusta po kayo part? Magandang gabi. So, maraming salamat sa lahat. Mayroon po tayong kasabihan na nil volitum nisi precognitum. Ibig sabihin, ang isang tao ay hindi marunong magmahal sa sa isang bagay kung ang naturang tao ay hindi niya alam. Inosente po siya sa naturang bagay. At the same time, ang isang tao ay hindi marunong magmahal sa katotohanan kung ang naturang tao ay hindi niya alam ang katotohanan. Sabi ni San Pablo sa kanyang sulat para sa Thessalonica, 2 Thessalonians chapter 2, verse 10 to 12. Ang katotohanan ay makaligtas. Ngunit yun ang ano po sa Tagalog, ang magdi-deny. Yun na lang ang ating, hindi natin kabisado sa Tagalog yung magsalikoy mga kapatid. Turuan po ako ninyo ng Tagalog. Ano po ba yung magdi-deny sa katotohanan ay mapahamak mga kapatid. So, saan po ba natin makamit ang naturang katotohanan? Sa simbahan lamang na tinatag ng ating Panginoong Hesus? According to 1 Timothy chapter 3 verse 15, ang simbahan o iglesia na tatag ng ating Panginoong Hesus, siya po ang haligi sa lahat ng mga katotohanan. So, walang iba
na makamit natin ang katotohanan para po tayo maligtas. Ang simbahan lamang natatag ng ating Panginoon Hesus, walang iba ang simbahang Katoliko. Maraming salamat po sa lahat ng nagsubaybay. Sana po nakabigay po tayo ng mga paliwanag, pagsagot sa mga paratang nga ipinangangaral sa ating mga kapatid, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na SD. Wala po kami intention na para po kayo ma-offense. Ang aming ginagawa lang para po maituwid, sagot ang mga aral niyong kasinungalingan. Mayroon po tayong kasabihan sa Bisaya po mga kapatid, sa amin sa Bisaya, mayroon kaming kasabihan na yung sugat, samad. Kung sa Bisaya mga kapatid, ang samad nga tambalan o dili epektibong tambal, yung sugat na nga malagyan ng hindi epektibong gamot ay sa Bisaya, hindi nakin kabisadong yung Tagalog, yung hapdos mga kapatid. Hindi mo feel ang hapdos mga kapatid, yung pero pag lagay ng epektibong gamot sa yung sugat, medyo ma-feel nimo ang sakit na yung tinatawag sa amin na hapdos mga kapatid. Yun ang madaling kaaliman mga kapatid. Di ba? Tabang part, no? Tabang sa pagtagalog part. Okay, salamat part. Ano po ba yung okay, salamat. Maraming salamat ating gamitin bago tayo mag-extra. Long live, safety, usamis, God bless, bro, part, tata. Simor na pa sumpay. Atin mo nang i-acknowledge lang. More power on your YouTube channel. Maraming salamat, Bart. So, maraming salamat sa lahat. Magandang gabi once again. Sana pagpalain po kayo ng mga kapal. God bless us all.